Angel, dala natin to from US. Yun, going back, yung sabi ko kanina, nag-upload po ako ng about sa border. Para magkaroon po kayo ng idea mga ka-Angel. So ginawa ko yun kasi based sa mga pinapanood ko pa sa YouTube mga ka-Angel, about sa immigration, how to come to Canada, how to work, how to file as permanent resident. So kaya ko naisipan yun na kumuha ng video, at wala, bihira pa po kasi yung like sa Filipino side na gumagawa ng video na about sa pag-cross po sa Canada-US border. Hula ho mga ka-Angel! Ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Sana po mga ka-Angel ay nasa good mood pulak po kayo ngayong araw na ito, para maganda po ang ating pagkwekwentuhan na naman. Sa araw po na ito, sa Calgary po tayo ngayon mga ka-Angel. Wala na po tayo sa USA. Muwi na po tayo last week pa. So medyo napagod tayo that time, kaya hindi natin nagawang ikarwas na yung mga car natin. At medyo maraming pansin nyo sa windshield mga ka-Angel, maraming mga insekto pa yung windshield, lalo na po sa harapan. Kaya ngayon po ay medyo may time, kaya at malakas na tayo ulit. Kaya kakarwas po tayo, at bago tayo magkarwas, magbebenta muna tayo mga ka-Angel ng another pagkakitaan. Yung po mga naipon nating mga bottles nung nag-US tayo, ay inuwi po namin lahat yun. Total truck naman yung dala natin, ay may malaking space sa likod. Kaya doon ko isinalansan lahat yung mga bottle, kasi sayang din po mga ka-Angel, malaking tulong din po yun. At hindi naman tayo milyonaryo para kaya na lang natin na gano'n, idodonate natin yun kung milyonaryo lang tayo mga ka-Angel, kaso hindi. Kaya extra money po din yun, at pandagdag sa gastos. So yun, nawala mga ka-Angel nung nung may mga video doon na hindi na in order, na kumbaga nung nagpunta kami ng US, parang may na-upload na ako nung nandun kami sa US, parang nalaktawan ko na yung mga video. I think yung Horseshoe Bend at saka yung Wyoming po yata yung title nun. So in that case po kasi yung mga video ko ng unang days, day 1, day 2, ay na-transfer ko na sa flash drive or sa laptop. Kaya wala na akong time na i-transfer ulit sa phone, kasi ginamit ko lang mga ka-Angel. At wala pa tayong high-tech na mga kagamitan, yung mga GoPro. May GoPro pa tayo mga ka-Angel, pero hindi ko pa na-set up that time, kaya hindi na nagamit. Kaya ang ginamit ko mostly yung sa cellphone na lang, na buti na lang at medyo okay naman yung kuha. Kaya kung ano lang yung available at that time sa phone, yun na yung in-upload ko that time sa US. Kaya may part ko na day 3, day 4 na yata yun. Pero ganun pa man, at least na-i-upload pa rin natin yun. Kaya ang ginagawa ko mga ka-Angel, pagka-upload yung isa, delete. Kasi po yung mga phone kasi ngayon mga ka-Angel, ang problema po kasi wala na silang SD card. Yun ang problema. Kaya ayaw ko ng ganun, yung built-in, yung mismong sa phone na ang memory. Kasi mafu-full po yun mga ka-Angel kahit pa 124 gig pa yan, 250 gig pagka ganyan na nagbi-video na tayo, kukulangin talaga yun. Either magbili ka ng yung mga parang memory sa online, yung parang iCloud o Google Storage, mga ganyan, magmamatli ka, which is na para kang nagbabayad na bills mga ka-Angel. Pagka yung may phone kasi na may SD card, at least may SD card,
bili ka lang ng SD card, save mo lang doon. Oh, very okay siya, extra memory. So yung mga phone kasi ngayon ganoon kumbaga marketing, kumbaga yung dating na para kumita rin sila hindi na sila naglalagay ng slot ng SD card, which very gusto ko yung ganoon. Yung isang phone ko na may SD card mga kanyal, unfortunately nahulog at bumagsak, naku po, nasira. Kaya yung gamit natin ngayon ay built-in na lahat yung memory, kaya kailangan nating i-transfer sa flash drive or laptop para mabura natin sa phone kasi mahirap po mag-upload pagka full memory. Minsan pagka download mo na, makakat po siya automatic na parang nakakat yung ibang sa video, kaya kailangan mo talaga may extra slot na memory bago ka makapag-upload ng maayos. Kaya yun ang problema ngayon sa mga SD card na yan, na walang yung phone na walang mga slot ng SD card. Ewan ko ba, para makabenta lang siguro yung mga phone companies, kaya ganun kaya ganun pa ba, wala tayong magagawa. Kung ano yung gagawin, yun talaga yung susundin na lang natin mga kaidyan. Kasi pagka ayaw, di wag ka bumili, di ba? Kaya wala kang magagawa. Kaya kung gusto mo yung phone, talagang makikisang-ayon ka na lang kung ano yung design. So yun. Kaya pero ito nung nakabalik na tayo sa Canada ay sinisikap kong in order from day 1, day 2, day 4 all the way sa pagbalik natin dito. Kaya yun mga kaidel, at tulad ng sinabi ko, ang very hectic yung schedule namin. Kaya nga po malis kami ng almost midnight nung that time, dahil malayo yung pupuntahan namin at California mga angel, at hindi kami straight, iikot kami sa Utah, Wyoming, lalong mapapalayo. Kaya at saka 1 week lang po kami doon, makukulangin talaga yung araw namin, kaya sinacrifice namin yung time na hindi kami alis kami ng maaga para at least okay lang, para makapag-abang nag-charge yung kasama, idlip din ako. At least okay lang din. Kaya rin naman mga angel, kasi sabi ko na nga, sanay na akong nagde-drive. Drive, yan yung paborito ko. Kahit saan sulok ng mundo, kahit Europe, kaso hindi accessible ng biker, kailangan mag-aeroplano talaga doon. Na-drive-in natin sana yon kahit Europe, kaso what? Wait! So, yun nga, ocean na ang babaktasin natin. Kung may Roro, pwede. Kaso di ko alam kung may Roro mga angel sa papuntang Europe. Kaya ganun mga angel. At like I said, mas mura po pagkabaylan, dahil anytime po makakapag-stop ka kung gusto mong mga tourist spot dyan, at saka anytime pwede kang makalarga. And unlike po sa biplane, kailangan mo pang i-plug-planuhan unless kung makakuha ka ng early booking na nakasale. At hindi naman po minsan, may mga time na bigla-biglaan po yung lakad, kaya ganoon talaga mga angel. Kaya kumbaga baylan po tayo lagi mga angel. Mga angel, tapakan yata natin to, may salamin ito. Angel, dala natin to Bamboo US. Siguro sa kalahati yung nabuo natin doon kasi mainit. Kaya mga angel, kaya nakabuo tayo, pero iba dito yung stock na natin to. Sa kalahati nakabuo tayo doon sa US, may iba dyan mga stock na. So 3 sako mga angel, so pwede na ito. Muna tayo mga angel. Yung mga machine mga angel, tapos lang nila doon yung tapos machine lang nagka-count. Dala natin sa US, mantika na ihalo doon sa dito, sana tayo doon sa kaso nag-biscuit yung itlog. High-tech na sila ngayon mga angel. Dati mano-mano dati yan, machine na nagka-count sa kanila. Tapon lang nila doon, tapos sa sinakaut ng machine yung mga klase.
Per bottle po dito mga angel, hindi po sa kilo tulad sa Pilipinas, kaya mas malaki po yung kikitain ninyo. Kasi per piece, tsaka per klase. Kaya sana medyo malaki mga angel para may panggas tayo. Dito mga angel, marami siyang mga masin. So mga angel, i-scan natin dito. So, yan. Hintayin natin dito ma-dispense. So yan mga angel, yung equivalent niya, 53. Yung tatlong sako, $53. So, pwede na. So, 50, lumabas na. Yun natin yung coins. Yun. Yun, mga ka-angel. So, naging 53 po yung kanyang, equivalent. At saka, siyempre, i-donate na po natin yung mga coins, mga ka-angel, para ma-share naman natin ito sa mga katapatan natin yan. Yan, share natin yung dito, share natin yung mga, kahit yung mga cents lang, okay na yan. Yan, share natin dito. Yan, yan mga share natin yan, mga tips. Yan, kailangan na dito para pang karwas. So, mga angel, nakabenta tayo ng 53 something. Laking bagay na yun. So mga angel, hinahanap ko sa US, magpiprito sana kami ng itlog. Naihalo ko pala sa mga kalakal sa likod ng car, kaya hindi na ako nakaprito ng itlog. Total, wala naman ding itlog nakuha sa border. So tara, magkakarwas pa tayo mga angel. Mga angel, tignan nyo yung itsura ng car namin. Dumi. Mga angel, wala na akong time talaga linisan to sa US dahil busy, tsaka hanggang pagbalik sa Calgary. Ang dami mga insekto. Kailangan natin linisan yan kasi tumitigas na sila. So, pasahero po muna para makapagkwentuhan tayo ng maayos. Okay? Tara po, karwas. So yung mga angel, nakabenta na tayo at naging $53 something yung equivalent ng tatlong sako. Isa't kalahati doon ay galing sa US, inuwi po natin. Total, may space pa naman po yung car natin, kaya inuwi ko na lang, sayang din. Sobrang init po talaga doon mga angel at kailangan talaga ng maraming liquid, kaya nagbaon kami ng maraming tubig, may mga juices, tapos naglagay kami sa cooler, kailangan may yelo talaga kasi at least pampahupas sa init. So yun mga angel, pupunta tayo ng car wash dito pa sa Wolf Willow, malapit po ito mga angel. Kikita nyo yung landscape doon, ayun po yung Bow River. Yan. So turn left pa tayo dito and then turn left ulit. Kasi dito po yung hindi masyadong busy dahil malayo sa commercial center, commercial area. Like po dun sa malapit dito sa train station, lagi pong pila doon. Kaya dito yung select pinuntahan, tsaka malapit na rin po sa Battle Depot. Ang kahit mga pet natin mga angel dito, ang mga RV, kung may mga RV din po kayo, pwede rin po dito kasi mahaba siya. So forward po tayo dito, so pwede pong dalawang car back to back. At yeah, malaki siya, pwede, kaya mahaba ito kasi pwede rin RV pumasok dito mga angel, o kaya mga malaking truck din. So parawas muna tayo mga angel.
mga Angel, kaya natin Brazil. Carwash bowl muna tayo mga Angel, carwash bowl. Kasi hindi na tayo nakain ng spray mga Angel, kumikip na talaga yung mga insekto. Kaya kailangan Brazil. Kailangan natin alagaan ang car natin mga Angel para gaganaan yung car natin, para ilalakbay na tayo kahit sa sulok ng mundo mga Angel. Alagaan natin to para mga anak na natin. Shout out! Parang Ibo! Idol kita, kaya galingain kita mga Idol Ibo! Marumi! Kaya siguro hindi kumana sa yung usa mga Angel, kaya hindi siguro gumana kasi daming sekto. Kaya may usa tayo nasagi nung nakaraan sa Pamuntana. Ito, dalawa. Yan po muna. Tanggal mga Angel, oh. Kaya siguro hindi na nagana sa Montana. Kaya yung usa hindi na niya na-detect. Balikan na lang natin. Ayok sa daan. Kaso wala na. Tapo na natin. Ako parang nanghinayay ako mga Angel. Mga Angel lang. Tok. So dito sa Canada mga Angel, kailangan po tayong hardworking. Hindi pwedeng lahat may maglilinis po ng mga car natin. Sarili natin yan mga Angel na sikap. Kaya kailangan matuto tayo gumawa ng sarili natin. Hindi natin dapat iasa lahat mga Angel. Independent. Which is good. Except din po ito mga Angel. Palitan ko lang ng settings na push. Wax mga Angel, wax. Kaya yung sana dito yun. Ito, wax muna, wax. Oh, rinse pala mga Angel, rinse. Ayan, rinse. Mga Angel, di gumana yung barya natin na sa vacuum. Hingi tayo dito ng kapalit kung pwede. So mga Angel,
Nangingi tayo ng $2 kasi hindi nagana yung $2 coin doon kanina sa vacuum. Kaya buti babait, binigyan tayo ng $2 para vacuumin natin yung car natin dahil marumi. Mga kids, siyempre kain ng mga biskwit yan kaya marumi. Vacuum muna tayo mga kanyan. So tagay natin dito yung at least $1 coin na dito sa labas mga kanyan. Yan, $1. So pwede na, $1 muna tayo. More than a week tayong nag-travel at wala pong karwas talaga doon. Otherwise sayang yung time pag ikakarwas pa natin doon sa isasama yung unless kung marumi talaga, kung nag-off-road tayo, pero hindi naman tayo nag-off-road, may insekto lang naman ang laging marumi, that is okay lang. Hindi tayo nagkarwas na sa US at dito lang sa Calgary. So papunta tayo ng Costco mga Angel at magagas tayo doon at medyo mahal ang gas ngayon. 1.6 more or less ang mga gasolina ngayon sa Costco dyan sa Chutina. Nakita ko kahapon mga 1.3 something, so which is very good. Parang mas mura pa sa gas na Montana o sa Wyoming nung one time. Yun lang, i-convert mo nga lang sa US, pero parang ganun pa rin pag i-convert mo, parehas lang yung ano, kasi mura nga doon. Mahal talaga sa California mga Angel. May friend nga ako doon, sabi niya, nag-comment sa post ko, sabi niya pumapalo pa raw ng $7 US dollar per gallon. Yung naabutan natin doon that time sa California ay $5 something per gallon mga Angel. So 1 gallon mga Angel is around 3.7 liters. So i-divide nyo po yon sa presyo tsaka sa kung ilang ang lumalabas sa Montana, Wyoming area, based sa computation ko, is around 1.2 more or less lang yung gasolina. 1.1, 1.2. Pagdating po ng Idaho, almost ganun pa rin, 3 point something. Ang medyo nagiging pricey konti ay dun sa Nevada, mga Angel. At although mas mahal pa rin yung California talaga. At yun, makakasama talaga. Marami po silang tinatawag na tax sa California mga Angel. Mataas po yung percentage ng tax sa California din. Kaya yun yung mga nagkukos ng mga bilihin na mahal talaga. At saka yung kumbaga kung sa Alberta mga Angel is 5% GST from the federal, ay sa California mga Angel ay meron pa silang tinatawag na mga some taxes. Hindi yung nila. At saka mataas po yata yung percentage. Hindi ko alam exactly yung percentage kung how much yung percent, but I think more or less 10% if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, sa isang tax na tinatawag nila. Kaya maganda ang California mga Angel kasi sikat. Andyan yung mga Hollywood nga Andyan marami may offer din ng mga landscape, mga beaches. San Diego mga Angel, sayang natin napuntahan yung San Diego. At some other time na pagka lumaki yung mga chikiting. At kasi kulang ang time, yan yung San Diego, Santa Barbara mga Angel, yan yung mga may mga puntahan, marami kulang sa oras. At sa San Francisco mga Angel, gusto namin bumalik doon mga Angel kasi that time hindi kami nakapag-ikot kasi gahol na gahol sa oras. The most city mga Angel na gustong gusto ko sa California is, guess mga Angel, hindi po yung apelyido natin, yung San Francisco mga Angel, kasi it looks like Vancouver at pinagsamang mga Alberta style or Calgary. Yan, kasi maganda yung niya, may pataas pababa, tapos seafront, ganyan, yung Golden Gate, yan, maganda yung ambience mga Angel kasi tabi siya ng dagat. Yung LA mga Angel, very huge na crowded at sobrang daming car, napakaraming freeway, kabi-kabilaan mga flyover, kaya tinawag yung Los Angeles mga Angel na City of Flyover kasi sa every intersection sobrang daming mga tulay-tulay na nagsasanga-sangang ganun. Sangkatutak ang mga freeway doon, mga more or less 5, 6, 7 lanes every side. So yun na nga, medyo crowded, traffic, yan mga Angel, especially malapit sa downtown. At yun ang mga weakness ng Los Angeles. At saka okay Los Angeles mga Angel, pagka masanay ka, kasi hindi tayo doon nakatira
Yung mga tao doon nasanay na. Kaya love na love nila yung Los Angeles kasi doon na nga nasanay na nga sila. So andyan yung mga sikat, yung Disneyland, Universal Studio, andyan yung Disneyland California, mayroon para pang adult na Disneyland din. Andyan yung Hollywood Walk of Fame, yan. Andyan yung mga sikat na mga arena na concert, tsaka mga home court po ng Los Angeles Lakers sa NBA, at saka yung Los Angeles Clippers na I think Los Angeles Clippers ay they are building another arena para sa kanilang team. At saka may maganda po doon mga ka-angel na bagong arena na ang sobrang laki, parang kasing laki ng Philippine Arena. Diyan po nag-concert sina yung mga sikat na artist like J-Lo, yung sina sikat na mga singer na lalaki doon. Pero balak natin puntahan that time nung last time, kaso wala talaga sa oras. Tsaka meron dong shopping mall mga ka-angel na doon nagpupunta yung mga Hollywood actor, actresses. Hindi rin natin napuntahan yung Beverly Hills. Napuntahan natin kasi doon po yung appointment natin that time, na taon lang. Kaya parang na taon na din na doon yung pupuntahan natin, at saka nakaikot na rin tayo doon. So very fun, kaso pricey mga angel. Paglaanan nyo talaga ng extra money doon dahil mahal ang mga yun na nga yung tax. But other than that, okay naman dahil marami ka talagang mapapasyalan. Hindi ka mabuboring kasi marami ka talagang mapasyalan doon. Tsaka yung mga city nila. So yun mga ka-angel ay kung city, San Francisco mga ka-angel ang maganda. At maybe some part of San Diego, at natin napuntahan yun. Yung Oakland din mga ka-angel, yung katabi across the San Francisco area, yan yung maganda. Yung medyo at least away from the huge sa Los Angeles. So yun yung mga naibabahagi ko sa inyo mga ka-angel. Kung kayo naman na magpunta sa California, don't forget the San Francisco in your bucket list. It's very very beautiful. Kakaiba. Ayan yung may mga pupuntahan dapat sana kami doon that time na parang sikat na building, pero wala na nga, kulang talaga sa oras. Sacramento nga mga ka-angel, hindi kami nakaikot din. Kaya paglaanan nyo talaga ng panahon. So yun mga ka-angel, at prepare yourself. If you are going to California, expect the expected. Hindi po expect the unexpected mga ka-angel, kasi everybody knows na yung California is one of the highest cost of living in the US or even in the whole world. Kasi yung mga city niya, yan yung mga Santa Barbara, San Francisco, San Diego, yun yung mga Los Angeles, yung mga city, mataas pa talagang cost of living dahil nga siguro sa tax. But other than that, kung hindi nyo imamay ng mga taxes, may extra money kayo, everything is very very good dahil hindi ka mabuboring. Marami kang mapupuntahan doon na napapanood nyo lang po sa mga pelikula. Kala ko nakita ko si Prince Harry doon sa Beverly Hills mga kanya, kamukha niya kasi. Pero tinitukan ko, wala naman yung asawa niya na si yung babae, kaya baka hindi siya to. Kamukha lang siguro yun. Kasi habang nagbibideo ako, may kumakain doon, kamukha niya talaga mga angel. Kaya siyempre may mga talagang taong makakamukha. Angel. Yan. Tingnan natin kung may mga sale dito. Yun Naku, 1 to mga angel. 434 mga angel, 58 inches pero Hisense ang brand. Mga angel, sobrang daming tao ngayon, Sabado. Hindi pa ubos ang mga pera ng mga tao mga angel pagkatapos ng stampede. Mapapera pa rin ang mga tao dito ngayon. Baka may double pay yung pumanong siguro mga angel. Yan, hard working lang mga angel pagka ganun, para may pera tayo lagi. A few moments later.
Okay mga kanjal, nag-return na tayo ng cart at uuwi na muna tayo. Yan. At basta tayo nag-car wash. Ready na naman tayo sa susunod na lakwatsa mga kanjal, oh. So yun mga kanjal, at nakauwi na tayo. At nag-discarga na tayo ng mga napabili natin. So nga pala mga kanjal, at may in-upload ako na video, especially po para po sa inyo lahat, especially po sa ating mga kababayan na nagbabalak po mag-travel sa outside ng Canada to US po, to United States. At ginawa ko po yung video na yun mga ka-angel. Isa pong video na pag-cross namin ng Canada-US border dito sa Couch, Alberta at Sweetgrass, Montana. Yun po yung major primary port of entry ng Alberta to US at major port of entry din ng Montana side sa Sweetgrass. Kasi ayun dyan yung primary road na dadaanan talaga ng mga cargo, mga trucks, mga cars. Kasi malapad po siya at in the center of Alberta. At connected po yan kasi sa I-15, yung Interstate 15 na freeway na start po yan sa Sweetgrass, Montana, sa border. All the way po yan sa Los Angeles, California, all the way sa San Diego, California, doon po sa boundary naman or border ng United States at saka yung Mexico na country. So mahaba po yan yung Interstate 15 or I-15 from Sweetgrass, Montana. When you after crossing the border, I-15 na po yan, all the way po yan sa Los Angeles and San Diego, California. And dito naman po sa Alberta side, they call it Highway 4. So pero pagkarugtong po yan, technically pagkarugtong pa rin po, pero siyempre mag-iiba po kasi yan sa name, depende sa jurisdiction kung saan siyang lugar. So Alberta, they call it Highway 4 or AB4, Alberta 4 Highway. And sa US side, in the Montana side, they call it I-15 or Interstate 15. So ayun mga kanjal, doon kami nag-cross at yan po kasi yung pinaka the best na area para sa way namin sa California. At although may other way mga kanjal, yung sinasabi ko na pagka sa Google Map ay tuturuan kayo na pa Sacramento, California, dadaan po kayo ng dito po yata sa British Columbia, sa Fernie area, at dadaan tawid ka ng Idaho, and then Washington, Spokane, Washington, and then Oregon, and then Nevada, and then California. Straight po yun, which is around more or less 22 hours straight without stoppage po yun. Pero syempre kailangan natin magpahinga kasi wala naman, kahit si Superman siguro mapapagod makinyel, 22 hours ka mag-drive, it doesn't work talaga yun. Kailangan mo talaga, kasi human po tayo, hindi tayo robot. Kay robot ka nalilito, di ba? So kailangan natin magpahinga, wag nating abusuhin yung sarili, at delikado ang pagdadrive na wala pong sapat na tulog. At least makaidlip man lang kayo mga angel. So di namin ginawa yon kasi ang purpose, aside from our own appointment sa Los Angeles, at saka yung friend namin na pupunta na Sacramento to visit their auntie, at kami ay habang binabagtas po namin, hindi kami dumaan doon sa sinasabi ng Google Map. Pupunta kami ng Montana dito sa Couch, and then pupunta kami, si unang purpose kasi namin mga angel is yung Yellowstone National Park, which is the oldest national park in the world, which is around 1800 siya na-found. At kaya marami nagtataka mga angel, bakit midnight na kami lumarga, dahil we have only 7 days to travel back and forth. Malayo po yun. At kaya nag-decide kami, dahil may mga appointment pa kami kasi din that time. Pero kung wala lang appointment, early in the morning sana kami, pero kailangan naming umattend ng isang party sa first day of Stampede, and then yung friend namin may work pa. So we decided na, nag-usap kami na sige, pagka available, larga na tayo. Total, magcha-charge, doon na tayo mag-i-idlip. So ako din, habang nagcha-charge siya, take the opportunity na makapag-idlip din kami pareho na driver. Kasi kami lang yung talagang driver. So which is around every more or less 3 hours we stop
then pahinga, charge 30 minutes more or less, then larga ulit. So then kasi po mga ka-angel, pagka po early in the morning, gusto namin kasi umabot na ng border na umaga na. Kasi malayo pa kasi yung border to Yellowstone, which is in the state of Wyoming. Malayo pa yon. Kaya total, nakadaan na kami ng Montana. Hindi namin kailangan na yung kumbaga mga land, hindi namin kailangan pa rin. What I mean is that hindi naman yung Montana is just very close to us in Alberta. Anytime pwede natin balikan kasi yun. Pagka doon yung purpose natin, pagkukuha ng mga magagandang view. So anytime, madali na lang yan. Kaya kahit wala na kami mapicturan or makapag-picture sa mga Montana area side, okay lang yan dahil pwede naming balik-balikan. It's around more or less 5 hours drive from Calgary. Very close lang. So no problem. So ang purpose namin at least maliwanag na pagka nandun na kami sa Wyoming. Kasi never pa kami nagpunta at makakuha kami ng mga gandang view. So yun po, kaya almost midnight na kami numarga. We charge in Milk River. There's a Tesla supercharger in Milk River. Just only 30 minutes away from the border. And then charge ulit sa Great Falls City, Montana. So yung mga ganon na lugar, doon kami nag-i-idlip na. And then pagdating ng Great Falls City, we need to charge again in Bozeman, Montana, umaga na. So doon na kami magkakaroon ng mga view. So doon, yun ang purpose namin. Kaya maaga po kami. So kasi we need to save some more time kasi we have only 7 days to go to California and back to Canada. So very short lang yung time. So yun mga ka-angel, at yun, going back yung sabi ko kanina, nag-upload po ako ng about sa border para magkaroon po kayo ng idea mga ka-angel. At hindi ko po ginawa yung video na yon para ipagyabang ko sa sarili ko o sa sino mang nanonood na kinaya ko nag-cross ng border, is very easy, ganyan, like that. Kagaling ako. Hindi po ganoon mga ka-angel. Ang purpose lang content natin, lagi kong sinasabi, ginawa ko tong video nito mga ka-angel actually just for saving memories. But now, na-realize ko na I will add more. Kumbaga yung content, yung mag-share ako ng mga information na nasubukan ko na makakatulong po sa atin lahat. Kaya dinadagdagan ko na ngayon ng mga information mga ka-angel, may i-share ko sa inyo mga knowledge para makatulong po sa ating lahat. So ginawa ko yon kasi based sa mga pinapanood ko pa sa YouTube mga ka-angel, about sa immigration, how to come to Canada, how to work, how to file as permanent resident. So kaya ako naisipan yun na kumuha ng video, at bihira pa po kasi yung like sa Filipino side na gumagawa ng video na about sa pag-cross po sa Canada-US border. So usually po mga ibang lahi, mga Canadian, American or other lahi yung gumagawa ng video sa pag-cross ng border. So wala pa ako so far na mayroon po yata akong isa lang vlogger na nakapag-asawa ng Canadian yata or puti. So yun lang, nag-search ako. Usually mga ibang lahi nung nagkakaroon ng mga video about sa crossing the border. So sabi ko, try ko nga ito, at least maki-share natin sa kapwa natin. Para po pag kayo po yung mag-cross, meron na po kayong idea, mas madali na po sa inyo at hindi po kayo kakabahan kung ano ba ang gagawin. Meron na kayong idea na mayroon yung makapulot doon sa video ko, at least mas madali na lang sa inyo at kalmado na kayo pag kayo na pa po ang magko-cross sa border. Like I said mga ka-angel, always polite to officer because officers, they are very polite as well to us. Understandable po sila, nobody's perfect. If we bring some prohibited items, they will just confiscate if you declare it honestly. So like I said, nobody's perfect in this world. Naintindihan po nila yon. Tulad po sa akin, dun sa itlog, na medyo na-confuse ako dun sa sinabi sa website nila, but trinay ko lang. Sabi ko, i-declare ko siya at doon ko mapapatunayan kung bawal nga. So bawal nga po yung fresh egg. Okay po pag boiled egg, naluto na, ayaw nila yung fresh. Like I said, ayaw nila parang foot and mouth disease, na yung egg is risky po kasi pala yan sa mga microorganism like yung mga viruses na pwedeng mag-transmit ng virus sa agriculture ng sa US or sa other ecosystem. Vice versa po sa Canada, ganun din po yung purpose. Ay bawal din po magdala sa Canada side naman.
Sa ganun din po ang mangyayari pag sa border naman po ng Canada kayo pagka nagtanong din sa inyo. So yun mga ka-angel, at gusto ko lang ginawa ko to para sa inyo lahat, sa atin lahat, para magkaroon tayo, tulungan tayo mga kapwa Pilipino mga ka-angel, para tayo lang magtutulungan, wag po tayong magsiraan. Tutulungan tayo, kung ano yung experience i-share natin sa kapwa natin para makatulong. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong sa kapwa mga ka-angel. Kaya hindi po tayo mayabang, ginawa siguro sa pagsasalita ko ganito lang ako magsalita, pero I always respect everybody mga ka-angel, at always humble to everybody. I accept kung ano yung kanilang opinion, sa kanila yon. Basta sa akin, mag-share lang ako na mag-share kung ano yung na-experience ko at makakatulong sa ating lahat. So tingnan nyo po mga ka-angel, yung title yata is US, Canada-US border crossing po yata, something like that mga ka-angel, na may logo na parang police, tapos US Custom and Border Protection, something like that, yung likod po ng isang tao doon sa picture ko. So yung parang na pull over, ganun, parang pull over sa US border, parang ganun po yung title mga ka-angel. So i-check nyo po yan, at kung kayo, para magkaroon kayo ng idea sa pag-cross po ng Canada-US border. Mas maluwag po sa land kaysa sa plane, kasi yung land po may dala-dala kayong car at mas madali kayong matrace kung nasaan kayo sumupalop sa US or Canada. Kaya iba po yung restriction, almost similar po sa plane, but iba po yung restriction sa byland at saka sa biplane. Sa biplane may mga nadadala tayo sa byland na hindi tayo natin madala sa biplane. Kaya always prefer driving by land than taking a plane, as long as it's accessible by car. Pagka nagta-travel, kahit sobrang layo yan, sabi ko nga mga ka-angel, kung pwede nga lang Europe, katabi driving natin yun eh, pero island siya eh. So ganun, iinano ko lang mga ka-angel. Kaya sabi ko, I love driving. You can stop anytime you want, you can go to hotel anytime you want, taking pictures anytime you want, at hawak mo po ang oras po ninyo. So mga ka-angel, check yung in-upload kong video about sa border, and magkaroon po kayo ng idea. Dadagdagan ko po yan ulit when we went back to Canada side naman. So siguro pang last na po yun, kasi parang gusto kong i-organize or in order ko yung day 1, day 2, day 3, day 4 until we came back to Canada. So magkakaroon naman po ng video dyan doon sa Canada side. So it is maybe the last video that I'm gonna upload in the coming days. So yun mga ka-angel, marami pa tayong video sa US at i-upload natin yan. At sana wag po kayong magsawang manood sa ating video para mas patuloy ang pagbibigay natin ng mga informations na makakatulong po sa ating lahat. So don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel. Andyan po yung Glacier National Park na picture, at ako po yung nakatayo doon. So thank you very much po. Sa Facebook, Instagram, meron na po tayong Discovery Angel din mga ka-angel, same pictures, para tuloy-tuloy ang paglalakwat siya na makapagbigay po ng impormasyon sa ating lahat. So always pray to God, stay safe, always pray hard, it works mga ka-angel. Stay healthy, and until next video, God bless po, at thank you very much. Ito po yung lingkod yung katrabaho kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always. Thank you.